Hi everyone, this will be the last coverage for your summative exam. So, tatalakayin natin ang mga kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan. So, isahin natin ang kanilang mga naging ambag sa siyensya, sa matematika, sa arkitektura. So, iisa-isahin natin ang mga ambag or kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan. So, unang-una na riyan ay ang Mesopotamia. So, unang ambag ay sa arkitektura ang ziggurat. So, ziggurat yan ay puok sambahan. So, 'di ba, ang ziggurat yan ay templo na kung saan sinasamba ng mga Sumerians ang kanilang mga pinaniniwalaang Diyos. So, sa tuktok, dito sa tuktok, dyan sinasamba ng kanilang patesi or haring pari ang kanilang Diyos. So, again, ziggurat, puok sambahan or templo. Pangalawa ay ang Epic of Gilgamesh. So, di ba ang Epic of Gilgamesh, yan ay ang oldest epic. So, ito ay patungkol sa kwento ni Haring Gilgamesh ng Uruk. So, di ba ang Uruk, yan ang pinakaunang lungsod sa Mesopotamia. So, ang Epic of Gilgamesh, kanto yan ni Haring Gilgamesh. Kapag epiko, ibig sabihin kwentong patula tungkol sa kabayanihan ng isang hari, pinuno, basta kay heroic deeds. Sunod ay ang cuneiform. So, 'di ba ito ay ang unang sistema ng pagsusulat sa buong mundo na nabuo sa Sumer or ng mga Sumerians. So, sila ang nag-imbento, gumawa ng cuneiform. So, ito ay isang halimbawa lamang ng lathalain. So, ang mga arkeologo ay kaya nilang basahin or ginawa nila ng paraan para mabasa ang mga codes na ito. So, 'di ba mga simbolo lamang iyan, pero yan ay may kahulugan. Ziggurat, Epic of Gilgamesh, and cuneiform. At pang-apat ay ang Code of Hammurabi. So, 'di ba sa Code of Hammurabi, example doon ay an eye for an eye, a tooth for a tooth. So, ito ay isang halimbawa lamang ng lathala or parte ng Code of Hammurabi or mga batas ni Hammurabi. So, ang Code of Hammurabi ay naglalaman ng 282 batas para sa pang-araw-araw na pamumuhay. So, dito, naglalaman ito ng mga parusa para sa mga krimen na nagawa ng mga nasasakupan ni Hammurabi. So, dito nakabatay ang kanilang mga batas. Iba pang mga kontribusyon, una ay ang water clock. So, ito ay ang water clock. Ang water clock ay para lang ding hourglass. Pero sa halip na buhangin, ang gamit sa water clock ay water or tubig. Sunod ay astronomia or astronomy. Yan ay ang study of the celestial body. So, yan ay pag-aaral ng mga bituin, ng mga planeta. So, pinag-aralan nila ang mga galaw, mga movement ng celestial bodies. Pangatlo ay gulong or wheel. So, sila ay nakapag-imbento ng mga gulong. Unang gulong. So, hindi pa gawa sa goma. Parang gawa ito sa bakal. At ang iba pa nilang mga kontribusyon ay ang paggawa ng mapa. So, 'di ba, today, the map is very helpful, especially for the travelers. Kasi doon nasusundan nila kung ano na ang kanilang tinatapakang lupa. Sexagesimal system. So, 'di ba, ito yung pagbilang base sa 0.
So, ito ay iilan lamang sa mga kontribusyon ng Mesopotamia. Sunod ay ang mga kontribusyon or ambag ng kabihasnan na nabuo sa Ilog Indus. Una na riyan ay ang dalawang lungsod na natuklasan noong 1920, ang Mohenjo-daro at Harappa. So, 'di ba, ang kanilang mga pamayanan ay kinakitaan or ang gamit nila ay ang mga ladrilyo or bricks at selyong luwad. So, gamit nila ay luwad or putik para mabuo ang pamayanang ito. So, kung makikita ninyo, mayroong grid pattern. 'Di ba? May lines ang pictures. So, ito ay halimbawa lamang ng parte ng natagpo ang lungsod na ito. At sa Mohenjo-daro at Harappa, nagkaroon sila ng sewerage system. Ano ba yung sewerage? S-E-W-E-R-A-G-E. So, yan ay parang drainage system. Paano kinokolekta ang dumi? So, sila kasi ay malilinis na tao. Ayaw nilang magkalat ang kanilang mga dumi, mga ihi. So, nagkaroon sila ng sewerage system. So, yun ay parang sistema na kung saan dadaan ang kanilang mga dumi, kanilang mga poop, ganon. So, sewerage system. At ang kanilang pamayanan ay grid patterned or may grid pattern. Sunod ay ang Arthashastra na isinulat ni Kalidasa na mentor or tagapayo ni Chandragupta Maurya. Again, ang Arthashastra, ito ay aklat hinggil sa pamahalaan at ekonomiya. So, nasa aklat na ito ay mga estratehiyang pampolitikal at pang-ekonomiya para kay Chandragupta Maurya. So, isinulat ito ni Kalidasa. Kalidasa ba? Yes, Kalidasa. Kasi ang isinulat ni Kautilya ay ang, ano nga ang isinulat ni Kautilya? Kautilya, Shakuntala. Tungkol naman iyon sa mga aral ng mga Hindu. Arthashastra, Kalidasa, Kautilya, Shakuntala. Sunod ay ang mga epiko ng Mahabharata at Ramayana. So, kung ang pinaka-oldest epic or pinakamatandang epiko ay ang Epic of Gilgamesh, ang pinakamahabang epiko naman sa buong mundo ay ang Mahabharata. So, ito yung sa Mahabharata. Iba-iba sila ha, dalawang epiko iyan. So, sa Mahabharata, ito ay katulad ng Romeo and Juliet ni William Shakespeare. Dahil sa Mahabharata, ito ay patungkol sa tunggalian ng dalawang pamilya, ang pamilyang Pandava at pamilyang Kaurava. Sunod naman ay ang epiko ni Prinsipe Rama, ang Ramayana. So, nakikita nyo ang blue na tao na yan. Siya si Prinsipe Rama. So, ang Ramayana, tungkol ito sa buhay ni Prinsipe Rama at ang kaniyang pagsagip kay Prinsesa Sita na kinuha ni Ravana na isang demonyong hari. So, mapag-aaralan ninyo yan sa inyong Filipino subject. So, una, Mohenjo-daro at Harappa, Arthashastra at Mahabharata at Ramayana. At ang pang-apat ay ang Ayurveda. So, Ayurveda, ito ay nangangahulugang agham ng buhay. So, mababasa natin rito ang mga kaisipang pang-medisina. So, ano ba ang mga tradisyonal na gamot sa Ilog Indus? So, agham ng buhay. Kasi, ang mga lathalain dito ay pagtungkol sa pananatiling healthy ng mga ancient Indians. So, kaisipang pang-medisina, Ayurveda. Mayroon silang iba pang mga kontribusyon. Una ay ang pamantayan ng bigat at sukat. So, ang paggamit natin ngayon ng mga weighing scale, yung kilo, mga centimeters,
kilometers. So, yan ay nagmula sa India or Ilog Indus. Decimal system, ang paggamit natin ng 1.135 or basta, paggamit ng point, decimal system. 1 and 1.50 centavos. So, ang paggamit ng decimal, nagmula yan sa India. Paggamot at pagbunot ng ngipin, so tooth extraction. Halaga ng pi, so the value of pi. So, di ba sa math, pi. So, value ng pi na 3.1416 or 3.1416. Yung mga Indians or sa Ilog Indus yan natuklasan at so ito ang pi, 'di ba? Sa math, the value of pi. At ang sunod ay ang Taj Mahal. So 'di ba ito ay pinagawa ni Shah Jahan na anak ni Akbar at Jahangir para sa kanyang namatay or yumaong asawa na si Mumtaz Mahal. So ito ang libingan ng kanyang asawa na si Mumtaz Mahal. So, di ba, ang gara, sobrang sophisticated ng libingan ni Mumtaz Mahal. So, pangatlo ay ang mga kontribusyon naman sa Ilog Guangho or sa China. So, una na riyan ay ang Great Wall of China. So, di ba, ito ay nagsilbing tanggulan or panlaban ng mga Chinese sa mga nomadiko or nomads, mga barbaro mula sa hilagang China. At ito ay itinayo sa loob ng 2,300 na mga taon, 2,300 years, para makompleto ito. Kasi nga, dumaan pa ito sa mga digmaan, tapos inayos pa nila, kaya nagtagal ang construction ng Great Wall of China. Pangalawa ay ang I Ching at ang Bingfa. So, ito ay mga classical na aklat or classic books ng China. So, una ay ang I Ching on the Book of Changes or the Classic of Change. So, ito. Ito ay nagbibigay, I Ching, Classic of Change, nagbibigay ng perspective at pamamaraan ng prediksyon ukol sa iba't ibang bagay at sitwasyon sa buhay ng tao. So, dito inilalahad ang pamamaraan ng pamumuhay ng isang tao. Pangalawa naman ay ang Bingfa or Art of War. So, rito or sa aklat na ito, itinatalakay ang mga estratehiyang pang-militar na isinulat ni Sun Tzu or kilala rin bilang Sun Tzu. So, Art of War, strategies sa mga war, unsaon pagdaog sa mga war. Pangatlo ay ang Feng Shui or Geomancy. So, diba, ito ay sikat, especially tuwing bagong taon or New Year. So, sa Feng Shui, tinatalakay rito ang tamang pagbalanse ng yin at yang upang makapagdulot ng magandang hinaharap sa sino man. So, diba, may mga lucky charm, mga lucky color, mga dapat gawin, dapat isuot. So, yan ay ang Feng Shui. Iba pang mga kontribusyon ay ang silk o seda. So, diba, kanang hamis nga panapton, just like this one, this example. So, silk, ang mga Chinese ang nakatuklas ng silk. Kalendaryo, pero iba itong kalendaryo na ito kesa sa kalendaryo ng Egyptians or ng Egypt. Abacus, so abacus, ito ay aparato na ginagamit sa matematika. Calculator nila noon, ang abacus. Map or mapa, pag drawing sa og map na himo sa mga Chinese. Pamaypay or fan, magnetic compass, so diba? Yun ay na contribution ng dinastiyang Han, if I'm not mistaken. Seismograph, so ang seismograph yan ay ginagamit para mabasa ang magnitude ng isang earthquake or lindol. Wheelbarrow, wrong spelling ang wheelbarrow. Ang wheelbarrow kay W-H-E-E-L. Wrong ni.
So, 'di ba, ito ay ginagamit sa carpentry, sa gardening. So, ito ay ang kanilang ancient wheelbarrow. Iba na ang itsura nito ngayon. At chopsticks. Panghuli ay ang kontribusyon ng Ilog Nile or ng Ehipto. Una ay ang mga piramide or pyramid. So, again, ang mga pyramids or piramide, yan ay libingan ng mga pharaoh or ng mga paraon noong ancient Egypt or sinaunang Ehipto. So, dito inililibing ang kanilang mga pinuno kasama ang kanilang kayamanan dahil sila ay naniniwala na ito raw ay paghahanda para sa susunod na buhay or afterlife. So, pyramids. At ito ay sumisimbolo ng mga kapangyarihan ng mga yumaon or namatay nilang mga pinuno. Ang pinakasikat ay ang Pyramid of Giza. Pangalawa naman ay ang hieroglyphics or hieroglipiko. Ito ay ang sistema ng pagsusulat ng mga Egyptians. So, may mga codes din na maaaring mayroong mga kahulugan. So, Egypt, hieroglyphics, Sumerians, cuneiforms, Indians, Sanskrit. Pangatlo ay ang mummification or ang paglibing nila sa kanilang mga yumao. So, una ay nilalagyan nila ito ng chemical para matuyo ang bangkay. Sa pagpapatuyo sa bangkay, may chemical. Tapos, binabalutan nila ito ng cloth or ng tela. So, as what you can see, especially anang mga movies at bitaw, di ba ang mga mummy kay covered with cloth? So, yan. Ito ay parang proseso kung paano ba ang mummification. Tapos, pinipinturahan nila. So, may pag-paint, i-paint nila after i-cover sa tela nga isod atong coffin nga naka-form pod og tao. So, mummification. Yan ay pagpepreserba ng mga bangkay. So, di ba kasagaran sa i-mummify or ni undergo og mummification kay di malata, di mahimong bukog. Mo dry lang ang panit. So, kasi may chemical na ginagamit sa mummification. So, iba pang kontribusyon, geometry. So, ang math ngayon, di ba si Pythagoras or Pythagoras, marami siyang naging kontribusyon sa matematika. Medicine, at kalendaryo na may 365 araw or 365 days. Ito ay ang itsura ng kanilang kalendaryo noon. Wala pang numbers, pero may mga lines. Siguro nag-i-indicate yan ng mga araw. So, yun ang mga kontribusyon ng sinaunang kabihasnan or mga sinaunang kabihasnan simula Mesopotamia, Indus, Wangho, at Nile. So, if you have questions, you can just message me. Feel free to message me. And see you maybe tomorrow. Bye!